Mga minamahal, ito pong bahagi na ito ay napaka-importante. Tayo po'y kakain ng ating spiritual matter, mga minamahal, na kung saan makikinig tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Ihanda po inyo sa sarili. Kung mayroon po kayong ballpen, mag-take note po kayo, mga minamahal. Kaya po sa aking mga minamahal na kapatiran, tayo po'y tumayo bilang pagbigay galang po ng salita ng mahal na Panginoon at ibibigay po pagkataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Abraham Diputado po. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak na malakas para sa atong buhay at mga Panginoon Diyos. Tayo po tumayo, umunal tayo po yung manalangin. Dagilang Diyos, mga kapangyarihan sa lahat ng pinarito, Diyos, sa hapong ito. Nagpasalamat, Diyos, sa lahat ng bahagi ng gawain lumipas. Maraming pasalamat. Salamat, Diyos, mga papuring awitin, mga testimonies, awitin ng choirs, pagbibigay at saan pagdako sa banal salita, sumamin ka. Minsanan pa, alisin mo po ang lahat mahadlang sa mga God. Pagpalain mo yung banal salita ng Diyos. Hallelujah. Open our minds and understandings, Lord, especially and new ones, Lord. We pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth through the first prayer of our dearly beloved Pastor Evangelist Walde Salameda. We rebuke all the power of darkness, we hinder the word. In the mighty name of Jesus, doubts and beliefs cast out from us. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung mga upo, mahal, makabalik sa ating mga upuan. Ating pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at paglulahati, mahal, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ating dubling pagalang sa ating ginagalang Malpastor, Panglista Walde Salameda, the end-time prophet of our loving God. We always cherish, remember the blessed teachings of our St. Pastor Lindsay Almeida. I also respect to our beloved and beloved children and their beloved families. Ating beloved ordained preachers, beloved Brother Richard, Brother Robert, and the rest of the preachers. Ating elders, beloved Sister Pasit Partos, and the rest of the elders natin, may mahal. At sa lahat po ng ating mga choir members, instrumentalists, atin pong mga kababayan, mga bisita, magandang hapon sa inyong lahat, may mahal. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinabot din ng ating pagbati sa ating beloved mayor sa dakong ito, may mahal, and the rest of the officers sa dakong ito, including the peace and order personnels. Magandang hapon sa kanilang may mahal, praise the Lord, hallelujah. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo pinagpasalamat sa Diyos, minmahal, kagabi, mayroong tumanggap na 104 nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. At minmahal, kayo pong tumanggap ng bautismo. Napakahalaga, mga minmahal, itong tinatawag bautismo sa pangalan ni Jesus. Kung baga sa estudyante, minmahal, yun ang pinaka-entrance niyo, mga minamahal, na kayo po ay naging mga anak ng Diyos. As of now, kayo po ay mga anak na ng Diyos, mga minamahal. Amen? Ang atin lang gagawin is pagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Katulad ng ating mga preachers, mga nag-testify kanina mula sa matinding mga karamdaman at sila'y pinagaling ng Diyos. At ngayon, nagbilang na po sila ng taon sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat ang layunin ng Diyos, bakit po tayo pagalingin ng mga Panginoon? Ang iba ngayon, mayroong mga karamdaman. Ito pong mga nandito sa harapan, may mga karamdaman. Hindi po magkatulad yung pamaraan ng Diyos. Sa aming mga crusades, may mahal, mostly, yung mga nakabidridin, may mahal, pagkatapos ng prayers, minmal sila po ay tumitindig agad. Pero hindi po magkapareho. Ang nais ng Diyos sa ating buhay ay yung tinatawag kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Nung tumanggap kayo sa ating mahal na Panginoon, tumanggap kayo ng bautismo sa pangalan ni Jesus, ay sigurado na ang inyong kaligtasan, minmal, kung kayo ay magpatuloy na maglilingkod sa Diyos. Amen? Praise the Lord, hallelujah. So may naman salita ng Diyos, atin pong basahin ang banal na kasulatan. Dito po sa Book of Acts chapter 4,
verses 10 up to 12. Gawa, Kapitulo 4, 10 hanggang 12. Praise the Lord. From the book of Acts, chapter 4, verse 10 to 12. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him do this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen. Ito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 4, ang talatay 10 hanggang 12. Talasasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya nakatindig ang taong ito at inyong harap sa walang sakit. Siya ang bato na tinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay ng mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, mag-aral tayo na sumigaw ng praise the Lord. Sapagkat yun ay pagpupuri sa Diyos. Sa langit yun ang marinig doon sa langit. Lahat ng mga tao sa langit, may mahal, sila ay nagpupuri sa Diyos. At ang kailang sinasambit ay praise the Lord, hallelujah. Kaya bilang mga anak ng Diyos, may mahal, bilang nag-aaral sa spiritual na mga bagay, dapat alam natin kung ano yung ating praise God, salita doon, mga minmahal. Pag sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord, yan po'y pinakamataas na pagpupuri sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak na malakas para sa ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. So, sinabi ng Biblia, minmahal, there is no other name given among men whereby we must be saved. Wala pong ibang makapagliligtas sa atin kundi nag-isang pangalan lamang, ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya, tayo po'y hindi po ng atake ng reliyon, sapagkat tayo po'y magkapatid lahat sa pangalan ng Panginoon. Napaka-importanting bagay, minamahal, yung katotohanan. Pag sinasabi natin katotohanan, hindi ibig sabihin, minamahal, tinutuligsa yung reliyon mo. O underestimate natin ang mga reliyon. Hindi po. Sapagkat napakahalaga ng katotohanan. Kahit ang iyong reliyon ay 20,000 reliyon meron ka, pero hindi mo alam ang katotohanan, baliwala yung 20,000 ka reliyon. Kaya importante, mahal, yung katotohanan. Sa pagsasabi ng Biblia, seek the truth, and the truth shall make you free. Praise the Lord, hallelujah. Hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magbigay sa inyo ng kalayaan. So ang ating pakay, bakit tayo nandito? Bakit kami nandito? Ang pakay natin upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Magkaroon ka ng kalayaan mula sa inyong makaramdaman at hindi lamang karamdaman, bagkus, mahal, tayo po ay magkaroon ng kalayaan mula sa gapos, mahal, praise God, hallelujah, ng kaaway ng Diyos kay Satanas. At tayo po, mahal, ay makapunta doon sa langit. Tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan sa magitan ng katotohanan na atin pong malalaman sa magitan ng Biblia. Amen. Praise the Lord. Kaya, ang krusada, hindi po ito purpose pang-atake ng reliyon. Hindi ito purpose panira ng mga reliyon. Kung di ating sabihin ang katotohanan, minsan ang katotohanan hindi sumasang-ayon sa reliyon natin, hindi paninira yun, but upang mabuksan ating kaisipan. Amen? Praise the Lord. Dahil kailangan sumamba tayo sa tunay na Diyos. Isa lamang ang Diyos. Kagabi ating nalaman, praise God, ayon sa Isaiah chapter 9, verse 6, ulitin natin. Book of Isaiah chapter 9, verse 6. From the book of the prophet Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor,
the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 9, ang talatay 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang bata ipanganak, at ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-aalam ng marami, ang ating Panginoon may tao lamang. Amen. Ang iba, ang pag-aalam nila, ang ating Panginoon ay anak lamang. Ang ating Panginoong Hesus, minamahal, bilang tao siya ay anak, ngunit bilang Diyos, siya po yung Ama. Amen. Ang Diyos, minamahal, na makapangyarihan sa lahat upang maligtas tayo, siya ay nagkatawan bilang anak. Meron siyang laman upang pasanin niya ang krus at siya ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil pag pumunta siya rito bilang the Father is Spirit. Hindi mo pwedeng ipako ang Ama, ipako man ang Diyos. Kaya siya ay nagkatawang tao at siya tinawag na anak man mahal at siya pinasan niyang mabigat na krus, ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, man mahal, praise God, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At katunayan, yung mga nag-testify kanina, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, kung hindi sila kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang Ama, dapat patay na sila sa kailang mga karamdaman. Amen? Kami, dapat patay na kami sa mga karamdaman namin. Ngunit nung naturuan kami, may mahal, sa bagitan Biblia ng Panginoon Kristo sa ating nabasa, may mahal, siya po ay Ama, for unto us the child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Ang ating Panginoon Kristo, siya pala man mahal ay Diyos na makapangyarihan at Ama na magpakailan pa man. Walang hanggang Ama, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, lahat po nang dito ngayon, gusto nyong gagaling ang karamdaman nyo, kilalanin nyo ang Panginoong Hesus na siya ang Ama at siya ang Diyos, mga minamahal. Amen? Malinaw yung binasa. Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi rito, the mighty God and the everlasting Father. Diyos ang ating Panginoong Kristo at siya ay walang hanggang Ama. So pag iyo siyang minamahal tinanggap bilang Ama sa inyong mga sarili, siya po'y magkaroon ng kapangyarihan upang pagalingin yung mga karamdaman, mga minamahal, praise the Lord, at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. And praise the Lord, hallelujah! Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 9. Book of Zechariah, chapter 14, verse 9. From the book of Zechariah, chapter 14, verse 9. And the Lord shall be king over all the earth, and at that day shall there be one Lord, and his name is one. Amen. Dito po sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 14, ang talatay 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa, sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay iisa, at ang kanyang pangalan ay isa. Everybody say it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Zacarias, man may isang propeta, ay humula na sabi niya, ang Panginoon, siya ay baba sa lupa, maging hari manmal, at sa araw na yaon, meron siyang isa lamang pangalan. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, manmal, wala nang ibang pangalan na ilagay sa Biblia, kundi ang pangalang Jesus. Amen? Ang pangalang Jesus, manmal, ito yung pangalan, manmal, na kung saan maligtas ang mga tao. Ang pangalang Jesus, ito yung kaligtasan natin. May makaramdaman kayo ngayon. Ano, mga karamdaman, itong nasa mga bedridden. May pag-asa pa sila, may mahal. Ang atin lang gagawin is patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Praise God. Merong lugar dito, may mahal. Yung atin pong may mahal, praise God,
New Mahayag, tapat ng Rosario Hills. New Mahayag, Cotabato ay Katbalugan City, in front of Rosario Hills. Sapagkat may mahal, makita mo naman ang kagalingan, merong testify kanina, matinding makaramdaman, mga cancer, halos isang pamilya may cancer. Pinagaling sila ng mga Panginoon, pero hindi kaagad-agad. Hindi dyan kaagad. So, lahat tayo, kung gusto nating gumaling, kami manimahal dito, 100% gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, praise the Lord. Ngunit, katulad ng magtanim. Kung gusto mong umani, kailangan magtanim ka. Amen? Wala pang tanim na itanim mo ngayon, bukas aani ka agad. Wala pong ganyang tanim. Pag magtanim kami, mahal, kailangan mo magtiyaga. Amen? Anong ibig sabihin? Kung gusto mong gumaling 100%, mga minamahal, maglingkod ka sa Diyos. Paano paglingkod sa Diyos? Attend ka sa mga services. Attend ka sa panambahan. Minamahal, praise God. Ang iba, doon sa Panabo City, sa Mindanao, minamahal, may cancer. Sabi ng doktor sa kanya, ang iyong karamdaman, wala ng pag-asa sapagat cancer yan. Sa doktor, walang pag-asa. Pero merong nakasabi siya sa kanya, pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade sapagat doon sa Jesus Miracle Crusade, lahat ng klase ng karamdaman ay kayang pagalingin ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah! Pumunta siya, mga minamahal, for 10 months. Wala na siyang pag-asa, nagbakasakali siya. For 10 months, mga minamahal, attend siya nag-attend. Within 10 months, biglang nawala, gumaling yung kanyang sugat dito, natagos sa kabila, minamahal. Cancer, sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Ngunit sa Diyos ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon, minamahal, praise the Lord. Ganon din kayo, mga minamahal. Kung yung mga cancer ay pinagagaling ng Diyos, kaya kayong pagalingin ng Diyos. Ito, mga minamahal, doon sa Mindanao, mga ilang years na kami doon. Noong 4 months ago, merong isang bata, may mahal, na naka-attend lang dito, pero ang kanyang mga parents, hindi manampalataya. Alam mo, nagkasakit ang batang ito, may mahal, dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, namatay. Inasikaso ng mga parents, inilabas, mga 3 hours pa. Noong nilabas man mahal ang bata, napatay. Pagdating sa kanilang bahay, pumunta yung mga beloved brethren, mga kapatiran, mga sisters. At nag-video call doon sa Panabo. Sabi, kuya, ang bata na ito, naka-attend ito sa gawain natin. Pwede bang ipanalangin? Patay na, 3 hours ng patay mula sa ospital. Nalangin kami, mahal. Pag panalangin, sa pangalan ni Jesus, dahil patay na, ang sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kamatayan, in Jesus' name, cast out. Iyong manual palayasin ng kamatayan, nag-pray kami, mahal. Pagkatapos, ipag-pray over, lumapit yung sister, hinipo yung katawan, sabi nung sister, Manang, matigas naman tong bata, ibig sabihin, patay na talaga. 3 hours ng patay. Alam mo, mahal, inoff ang video, around 5 or 10 seconds, biglang bumukas ulit ang video, ang bata nabuhay sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah! Ngayon, maliit na gawain doon, unti-unti dumarami sapagkat nakita lang himala, ang patay ay nabuhay sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord! At meron pa, si Brother John Gomez, siya po yung nilason ng isang tao, namatay, around 3 hours na rin, patay. Pag uwi doon sa aming headquarters, patay na siya, nag-iyakan ang mga workers. Pinag-pray namin.
walang result. Umatras ako manmal, nag-iyakan ang mga workers. Sabi ko, bakit namatay ang si Brother John? Biglang may naghunghong, nagsalita. Lason, 3 times. Ya bumalik ko manmal sa pangalan ni Jesus, demonyo ng lason sa Panginoon cast out in Jesus' name, demonyo ng kamatayan sa pangalan ni Jesus. Alam mo man mahal, biglang gumalaw yung pilik mata. Praise God, pinag-pray man mahal, maya-mayang kote, umupo at nabuhay si Beloved Brother John Gomez. Ngayon, isang chief security na sa SPMC, yung hospital na malaki diyan sa Davao.